binabasa. So, ito yung tabela o haligi ng salat. Ang basahin ng mga surat at ang Fatiha. At nakuha na rin natin ng tiwala na may isi. Tungkol sa surat al-Fatiha, pag-utis ito, at kailangan ito. Ngayon naman, insyaAllah ta'ala, atin naman tatalakayin ang pangalawa at pangatlong surah na insyaAllah ta'ala hinihingi ko sa Allah na bigyan ako ng gabay ng kaalaman na may bahagi ko sa inyo mga noong nararapat nating malaman. So mga kapatid sa pananampalataya na ang ating tatalakayin ay ang surah al-Falaq at ang surah al-Masad. Ito yung may mga surah madalas natin binabasa at madaling memorize, alhamdulillah. So, magkaganon naman, sa kaisiyan ng surah na ito, sa kadalas niyang pagsasagulo, hindi lingid sa ating kaalaman na maraming hindi nakakaintindi ng surah na ito. Hindi lingid sa ating kaalaman, hindi pa niya narinig ang paliwanag tungkol sa surah na ito. O di kaya, nabasa na niya ang kahulugan nito, pero hindi pa niya lubos na maunawaan. So, sa gabi nito, insyaAllah ta'ala, tatalakayin natin ang dalawang surah na ito ng mailing pagpapaliwanag, pero insyaAllah ta'ala, kapupulutan natin ang aral at magkaroon tayo ng mas malawak na pag-unawa kaysa sa dati nating pag-unawa. So, mga kapatid sa pananampalataya Islam, ating bawasahin ang surah al-Falaq. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhati ng Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Pangalawang surah ay surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ang pagkakulugan ito sa wikang Pilipino, surah al-Falaq, ang pagbubukang liwayway. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahaging at napakamawain at ganap na mapagmahal. Sabihin mo, Muhammad, nagpapabukbuk ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allah na Rab na tagapaglikha ng Falaq o al-Falaq na ito ay ang pagbubukang liwayway. Ito yung al-Falaq. Mula sa kasamaan ng lahat ng binikha at sa mga kapinsalaan na maitutulot nito. At mula sa kasamaan ng matinding kadiliman kapag kumalat na ang gabi nito at sa anumang kasamaan at mga nakapipinsala na nangyayari nito. Mula sa mga nagsasagawa ng kaunungitim na mga kababaihan na hinilipan nila ang kanilang mga binubuhol na tali na ito ay kanilang pinagbubuhol-buhol bilang pangkukulang. At mula sa kasamaan ng sinumang maiinggit kapag kinapuputan na niya ang mga tao dahil sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allah sa kanila na kapag siya ay naiinggit ay nais niyang mawala ito sa kanila. Yun ang mailing paliwanag ng surah al-Falaq. So sinabi ng ating mahal na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah patungkol sa al-Falaq. Ang Falaq ito ngayong pagbubukang liwayway. At maaaring higit pa dito ang kahulugan ng al-Falaq. Maaaring ito ay yung pagbubuka ng yung buto. Halimbawa, yung buto pagka nabibiyak na rin ng bubuka. So, isa rin yung sa pagbubuka. Ganoon din ang pagbubukang liwayway. Ang pag-uumpisa ng
ng pananim. So, hindi lang doon sa maaari natin palawakin ang ibig sabihin. So, ako ay nagpapakupkup. Sabihin mo, Muhammad, ang utos ay galing sa Allah. Nakita niyo mga kapatid, ang Quran, at sino may-ari, salita ng Allah. Hindi salita ni Muhammad. Si Muhammad ang pinagsasabihin. O Muhammad, sabihin mo. So, sabihin mo, ako ay nagpapakupkup. Kanino? Kul a'udhu bi rabbil falaq. Sa Panginoon. Ako ay humihingi ng tulong. Ako ay nagpapakupkup. At humihingi ng kalinga mula sa Rab, Panginoon. Nakapangasiwa ng buhay natin. Tutustos natin yung pangangailangan. Ang nangangasiwa sa atin, sa kanyang mga nilikha. Yan ang Rab. Ako ay nagpapakupkup sa kanya. Saan? Sa al-falaq. Sa pagbubukang liwayway. Min syarri ma khalaq, sa kasamaan ng kanyang nilikha. Marami sa mga nilikha ng Allah na may likas na kasamaan. Merong likas na sama na nandudulog sa kanila. So, maaari dito ay unang-una na dito pumapasok ang kasamaan ng ating mga sarili. Sabi ni Sheikh, ang sarili natin meron din. Sama siya. Ibang nararamdaman niya sometimes na may nag-udyok sa atin. Yung sarili natin gusto niya kahit na bawal, sige, ginagawa. Ito may sama rin ito eh. Yung sarili natin, kaya kailangan natin humingi rin sa Allah ng tulong para sa against sa sarili natin masama. Kaya huwag mong pabayaan na akala mo kung sino man ang mabuting tao. Pwede kasi na tayo sometimes dumarating sa atin yung pag-iisip o pag-nanasa na masama. So, kailangan natin humingi ng protection sa Allah sa sarili natin yung utos sa atin ng masama. So, hindi lang sa mga sarili natin, marami ang mga makakasama sa atin, mga demonyo, mga hayop. Diba? May mga hayop din nakakasama. Maaari gagagatin ng aso, maaari tutuklawin ng ahas. So, nagtutulog din ang masama mga ito. Maraming pwede makapagtulog sa'yo ng masama natin kaya kinakailangan mong humingi ng protection sa Allah. Uminsya rin si Idawakaw at sa kasamaan ng gabi kapag ito'y pumasok na. Sabi naman, pag gabi, pumapasok ng gabi, ayan, naglilipanan na yung mga demonyo, yung mga masasamang mga nilalang. Pagkakataonan nila yun para umanak. Kaya mga madalas sabihin sa mga anak na, umuwi ka na sa bahay. Gabi na. Kasi alam natin pag gabi, usually din na naglilipanan yung mga nilikhang masasama. Pati mga hayop na masasama. Pagkakataonan na lumakalan, pero pag umaga, nagtatago sila. Kasi pwede sila makita ng tao, patayin sila. Pero pag gabi, hindi sila nakikita eh. So, maaari silang magkalat at maaari silang makasakit sa mga tao. So, kailangan natin humingi sa Allah na tulong para maiwas tayo, malayo tayo sa mga nilikha na ito na masasama. Huminsan din ng natin silukat at sa kasamaan ng babae o mga kababainan na bumubuhol. Yung bang gumagawa sila ng mga bagay tinatanihan nila. Tapos hinihipan nila yun. Yun yung paraan ng pagkukulang nila. Although, hindi lang mga babae, pati lalaki ang pagkukulang din eh. So, sinasabi dito na mga kababaihan, nabanggit na ito dahil karamihan sa gumagawa ng ganitong uri ng pagkukulang ay babae. Kaya binigyan na mga kababaihan. Pero, maaari din ito na nangyayari sa mga kalalakihan na nagkukulang din. Nagkukulang din yung ibang mga kalalakihan. So, kailangan natin humingi ng protection sa Allah. Kasi yan ay nakakasakit din. Nakakasama rin sa atin. Nagkakatutuyan. Tutuyan. Kaya kailangan natin humingi ng protection sa Allah. Na nangyayari kung pinapalitulog na Allah subhanahu wa ta'ala.
min syarri hasidin idza hasad. At ganoon din kapag humingi tayo ng protection sa Allah sa kasamaan ng sinumang maiingitin. May mga tao na ewan ko ba parang likas sa kanilang pagiging maiingitin. Kung may nakikita sila na biyaya sa kanilang kapatid, sa kanilang kapwa, naiingit ka agad. Medyo tinaasa ng sahod, ako hindi. Nakabili ng sasakyan, ako hindi. Nakapagpatayo ng bahay, ako wala. So, lagi niyang tinitingnan yung kapwa niya at ingit ng ingit ang naitatanim sa kanyang sarili na ang masama doon, naingit naman ng tao, pero masama doon yung pag pinag-iisipan niya ng masana, mawala yung biyaya niya. Masama eh. Natural na meron pagka sarili natin, pero pag pinapaandar natin yung masama, yung maingit ka, halimbawa, na gusto mo maging tulad ni Brother Omar, halimbawa, binigyan ng Allah ng kaalaman, kaya naging mataas na rin ang posisyon niya sa pagiging isang Kristiyano noon, Brother Omar. So, gusto mo maging tulad ni Brother Omar, walang problema doon, maging tulad ka niya. Ang problema pagka pinag-aaral sana mawala ang kaalaman niya. Yun ang masama. Yun ang hindi maganda. Yun ang bawal. Na hinihingi mo sa Allah na mawala yung biyaya na ako sa kanya. Sana, ibagsak ng amo namin ang sahod niya. Sana magkamali siya para magagalit ang amo namin, babaan ang sahod niya. So, yun ang mga ingitin na hindi tama. Pero halimbawa, nakita ko si Brother Khalid, nagaling sa trabaho. Tapos, nagtuwa pa niyang amo, tinaasal siya ng sahod. So, nakita mo na naging maganda ang pagkito ng amo si Brother Khalid sa kanya. Sabi mo, sana kung tulad din ako ni Brother Khalid, matuwa rin ang amo ko sa akin para madagdagan ng sahod ko. Walang problema doon. Yung problema pagka pinag-iisipan mo si Brother Khalid na masira yung ginagawa niya. Masira yung ginagawa niya, bubal pang yung gawa niya, tapos magagayos ng amo at didiscountan siya. Instead of bibigyan ng kompletong sahod. Yun ang hindi tama. Yun ang masama. So, kasama lang dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinatawag nilang ayn sa Arabic. Di mga tao na buksan, pag tumitingin sa kapwa niya tao, nakakapagtuloy siya ng masama sa tikaling tinitingnan. Ano bang tawag natin doon? Ha? Usog? Yun. Tagalog ba yung usog? Ano sa yun po? Ha? Ibang siguro. Usog sa amin, lalaki. Pagkabuhay, magputaya, sibang yan. Sibang. So, totoo yan, nangyayari yan. Sabi na ni Chef dito, malupit eh. Sabi niya, itong naiingit nito, na kung saan tumitingin sa bagay, sometimes sabi niya, kahit sa bagay na gumagalaw, napapatahimik niya yung bagay. Sa tingin niya. Sa tingin lang niya napapatahimik niya yung bagay. Tingnan mo yung epekto niya. Malakas. Sometimes sabi niya, pag tinignan niya sa sakyan, mababa yung sasakyan. Maring sa tingin lang niya, mababa yung sasakyan. Madisira siya. So, delikado ito. Kaya na, ang Islam, tinuturuan tayo sa mga bagay na ito, makaiwas tayo sa mga ganitong bagay. Kaya may turo lagi na, ang binibigkas natin lagi after. Kaya ito, ang mga sura na ito, binibigkas natin ito bago matulog. At pagkatapos ng dasal, binibigkas natin ito. So, lagi tayong humingi ng protection sa Allah sa mga bagay na ito, sapagkat nakakasama. Huwag natin ipagwalang bahala. Napakalaking kawalan. Halimbawa na nagsisikap ka, bigla lang tingin lang ng tao na wala lang yung biyahe mo. So, mga kapatid, huwag natin ipagwalang bahala ang mga ganitong bagay sapagkat tutulong nangyayari ang mga ganito. Kaya nga, binigyan tayo ng Allah ng warning at binigyan tayo ng paraan para maiwas tayo sa mga ganitong bagay.
tatlong bagay nito na binigyan dito ng binigyan kumbaga nakafocus ng pagbagit samantala na marami rin nakakasira sapagkat ito'y madalas nangyayari. Tulad nitong una dito, kapag pumasok na yung gabi, madalas nangyayari dyan ang mga samahan pag pumapasok na yung gabi. At ganoon din ang pagkukulang. Madalas nangyayari yan. At yung pagkainitin, madalas din nangyayari. So, binigyan ko, pinagtuunan ng pansin ang tatlong bagay nito sapagkat madalas na nangyayari. Although marami tayo mga dapat ay maiwasan at humingi ng protection sa Allah na hindi tayo mapinsala ng mga ganitong mga bagay na nakakasama sa atin. So, paano tayo makaiwas sa mga bagay nito mga kapatid? Una-una mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang daan para makaligtas tayo sa mga ganitong bagay o makaiwas na kung saan magkaroon tayo ng constant na communication sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayo nag-speak sa Allah. So, ano ang pinaka-easy way ng connection sa Allah? Very good. Very good. Ang pinaka-easy way yung pag-aalala sa Allah. Napakagaan. So, kasama na doon yung pagdarasal. Pagdarasal ng 5 times a day. Umaga, tanghali, hapon, maghrib, isya. Dalasan natin ang pagdarasal. So, pagbibigyan ng mga sulod na ito ang kasal. Nang sa dalawang makaiwas tayo sa mga bagay na ito mga kapinsala sa atin. At ipagkatiwala natin ang sarili natin sa Allah. Ibigay mo sa Allah yung sarili mo. Siya ang bigay siya ang magbibigay ng protection sa iyo. Siya ang manangalan sa iyo. Siya ang nanganganiwan ng lahat ng kanyang salita. Wala man namang bagay kundi kontrolado ng Allah. Hawak ng Allah ang lahat. Under sa kapangyarihan ng Allah ang lahat ng bagay dito sa daigdig o sa labas ng daigdig, sa kalawakan. Nakikita natin, hindi nakikita lahat yan yung kontrolado ng Allah. Siya ang nanganganiwa. So, sino ang mas the-best protect sa atin? Nakikita mo yan Allah. Tama? So, lagi tayo magkaroon ng connection sa Allah. Lagi natin pagkatiwala ang ating sarili sa Allah. Huwag mong pagkatiwalaan ang sarili mo na malakas na katawan ko. Nag-exercise ako araw-araw eh. So, hindi ako tatamaan ng ganyan. Hindi, malakas naman ang ulong ko eh. So, walang epekto sa akin mga ganyan. Hindi, maingat ako. Maingat ako sa ganyan. Hindi ako tatamaan ng ganyan. Wag. Ipagkatiwala mo. Although meron kang bigas na kakayahan. Pero, ipagkatiwala mo pa rin sa Allah. Kapag ganyan kakayahan mo na yan, ay galing pa rin sa Allah. So, yun na, uwi natin. At, pag-aralan natin yung mga madalas na binibigkas ng mga dhikr na pag-aalala sa Allah. Pero mga, hindi kung lagi niyo binabasa yung big na libro, andun yung mga binibigkas sa ganitong oras, sa ganitong panahon, bago ka matulog. At kapag ganitong ginagawa mo, sa ganitong panahon, meron mga binibigkas ng mga pag-aalala sa Allah. Umaga at hapon, meron. So, huwag mo hayaan na umaga, parang wala lang nangyayari. Kakapiga-piga lang, naubos mo na lang siya. Wala ka ang nabagin na lang, pati bismila na limutan. So, umaga pa lang, alalahanin mo na lumika sa iyo. Siya ang nagbibigay ng biyaya sa iyo. Siya rin ang bubuha ng biyaya, may kakayang sa lahat. So, doon mo hingi ng biyaya sa kanya pagkatapos gawin yung best mo. Pagkatiwala mo sa Allah, then gawin mo yung best mo. Okay? So, itry mo na memorize yung mga binibigkas ng mga dhikr ng pag-aalala sa Allah kasi yan ang protection mo lagi pang araw-araw sa lahat ng mga. Alalahanin mo Allah. At inshallah, sana lagi tayong nasa pag-aalala sa Allah kahit bawian tayo ng mga ng buhay, nandun tayo sa pag-aalala sa Kanya. So, lipat tayo mga kapatid sa pangalawang surah.
ba? An-nas. Ang mga tao. An-nas, yung mga tao. Sabihin mo, Muhammad, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Sabihin mo, Muhammad, ako ay ganun pa rin. Nagpapakupo sa Allah. Ako'y humihingi ng protection sa Kanya. Humihingi ng kalinga sa aking Panginoon na lumikha sa akin, na nangangasiwa sa aking mga gawain, sa lahat ng mga nilikha. Ang Panginoon ng mga tao. Tao lang ba nilikha ng Allah? Bakit binigyan dito na Panginoon ng mga tao? Kasi ang paksa ay pinag-uusapan yung tao. Hindi ibig sabihin, hindi siya Panginoon ng ibang nilikha, kundi ang Allah, Panginoon siya ng lahat ng mga nilikha. Kaya parang ang usapan ay natutulog sa mga tao, kaya Panginoon ng mga tao. Kaya pag tinanong ka, bakit Panginoon ng tao, hindi pala siya Panginoon ng ibang nilikha. Baka may ibang Panginoon yung ibang nilikha. Tulad ng paniniwala ng mga ibang mga tao. Pero pag ibang Panginoon, may Panginoon ng hangin, may Panginoon na pinapanginoon sila ng ano pa, na pumapasok sa kanilang mga isipan. Hindi ang Allah, Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Panginoon siya ng lahat ng mga nilikha. Kung nandito man ay nakikita natin, maligid sa ating alaman, maligid sa ating mga paningin. Panginoon, siya ng lahat. Siya ang nilikha ng lahat. Maligid na ang hari ng mga tao, hari ng lahat. May kakayahan. Kung ano man ang gusto niya, magagawa niya. Walang makakapigil sa kanya. Kung ninais niya ang isang bagay, sasabihin naman niya na mag-ingat nagiging. Hindi siya tinatanong sa kanyang mga ginagawa. Pag tayo tinatanong kung anong mga gawain natin. So, kahit anong ginagawa ng Allah, hindi natin siya pwedeng tanungin. Natin mo nagawa kung anong gusto ng Allah, bilang nangyayari. Ang sa atin na lang, subukan na natin ang ating sarili sa Kanya, ipagkatiwala na natin. Huwag na tayo magmataas sa Allah. Magpagpapaba tayo sa lumikha sa atin. Ilalim na ang Diyos ng mga tao. Ang karapat dapat sa bahin, walang iba pa. Ang pinag-uukulan natin ng lahat ng uri ng pagsamba. Kung bakit tayo nagdarasal? Para sa Kanya. Ang pagdarasal natin, ginagawa natin para gampanan natin ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah. Ano bang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah? Very good. وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha mga tao at naging maliban sa sambahin nila ako. Masya Allah. Yan ang purpose. Yan ang layunin kung bakit tayo nilikha. Ang sambahin naman ng Allah, nag-iisa, walang katambay. Hindi lang ang sambahin ng Allah, kapag sasambahin niya ang iba pang nilikha. Hindi mo pwede. At ipinagbabawal ng Allah na sumamba ka pa ng maliban sa Kanya. Yan ang bagay na kung saan walang pagkatawaran. Kapag namatay ang tao, namatay sa pagsamba ng maliban sa Allah, hindi siya matatawaran ng Allah. Pero kung buhay pa siya at bumalik mo sa Allah, bumalik sa Allah, humingi ng tawad, inshallah, maaaring patawarin ng Allah. Kung doon tapos puso siya kung babalik doon, ang pintuan ng pagbabalik doon ay bukas para sa Kanya. Pero pag namatay siya, hindi siya nagbalik doon, delikado na niya kalagayan. Min syarri al-waswas al-khannas. Sa kasamaan, saan tayo humingi ang protection sa Allah? Laban sa ano? Laban sa kasamaan ng al-waswas. Anong sinabi dito? Mula sa kapinsalaan ng syaitan na nagbubuyo sa oras ng pagkalimot ng tao, bumubulong ang demonyo. Laging bulong sa tao. Kasi nga hindi niya tayo titigilan eh. Nangako
Hinihikayan niya, iniimbitahan niya yung mga kampon niya, yung mga tagasunod niya, yung tagatangkilik niya. Ini-encourage niya mga yan, hinihikayan niya. Para saan? Para may sabay sila sa impyerno. Kita niyo? Yan ang pinaka-main point ni Satan. Ang madala tayo sa naglalulublob ng apoy. Certified na siya na dwellers of hellfire. Hellfire na naman ako, isasama mo na kayo. Sino gusto sumama? Taas ang kamay. Wala. Sa mga kapatid, hindi pwedeng samahan ni Satan. Walang kabutihan na samahan ng Satan. At pinagbawalan tayo ng samahan natin ng Satan. Sabi ng Allah sa malalaking Quran, wala taddabiru khutuwat syaitan. Huwag niyong sundan ang mga yapak ni Satan, ang mga bakas ni Satan, ang demonyo, ni Satanas. Huwag niyo siya sundan. Sapagkat hindi kayo rin ang magsisisi. Dadaya, makipag-argue mo may Satanas sa kabilang buhay. Ya Allah, siyang dahilan ng aming pagnaligaw. Sasabihin naman si Satan, siya ay walang kasalanan. Kundi, hinikayat ko lang kayo, sumunod naman kayo. O, sino ngayon ako may kasalanan? Hinikayat imitahan lang kita, sumama ka naman. Binigyan ka naman ng talino ng Allah. Wahaday naman na jidain. Paliwanag na rin ang kabutihan ng pagkasamaan. Binigyan ka ng Allah ng talino. Ngayon sabihin mo na dinala ka lang ng Satan, bakit wala kang pag-iisip para sama lang sama kung sino mag-iimbita sa iyo? Meron kang pag-iisip, binigyan ka ng Allah ng pag-unawa. Gamitin mo yung pag-unawa na pinagkaroon sa iyo. Huwag yung basta-basta ka lang nadadala ng Satan kahit saan. Sapagkat, walang kabutihan sa pagsunod kay Satan. Ang lahat ng kabutihan ay pagsunod sa Allah lamang at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon, walang pagsisisi. Sa pagsunod sa Allah, sa kay Propeta Muhammad, yan ang tagumpay. Diyan mo makakapunta ng tagumpay mo. Kailangan, dito pa lang sa mundo magtatagumpay ka na. Lalo dito sa kabilang buhay, doon mo matatamasa ang tunay na tagumpay. Ang walang hanggang biyaya na pagkakaroon sa inang Allah, kasama na doon na walang kamatayan. Eternal enjoyment, long-lasting happiness. Walang katapusan ng kaginhawaan. Walang katapusan ng kaligayahan. Yun ang pagsikapan natin. Yun ang pagsikapan natin. Si Satan na kung saan bumubulong sa atin. Hindi tayo ng protection sa Allah kay Satanas na bumubulong sa atin sa panahon na nalilimutan natin ng Allah. Kaya madalas natin inaalalahan ng Allah. Sapagkat pag tayo nag-aalala sa Allah, ginagawa ni Satanas, lumalayo naman siya. Kapag nararamdaman mo, nandiyan ang Satanas, bumubulong siya, alalahanin mo agad ang Allah. Astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Itahawin mo agad ang Satan. Huwag yung sumasabay ka ng kasaan niya. Sikapin mo maitago si Satan. Kasi unti-untiin ka ni Satan. Hindi ka niya bibiglayin. Unti-untiin ka niya. Hanggang hindi mo mapapansin na ikaw ay malalayo na pala sa Allah. Unti-untiin ka lang niya. Ida-divert ka niya sa bagay na makakabuti sa iyo. Doon sa bagay na hindi makakabuti sa iyo. Dagdagan natin, alladhi yuswisu fi sudurin nas.
Yan ang bumubulong sa puso ng mga tao. Mula sa mga jin. Sino mga jin? Yung tawag ko daw sa Tagalog. Yung mga nilikha ng Allah na inutusan din ng Allah ng pagsamba. May kalayaan din sila. May choice din sila. May pagpipili. Tulad din natin. Kaya nagpilingin sila sa ating mga paningin. Hindi natin sila nakikita invisible. Tayo visible tayo. Sila naman invisible. So, mula sa kasamaan ng bumubulong sa mga puso ng mga tao mula sa mga jin at mga tao. Hindi lang pala ang demonyo, hindi lang pala ang jin na masama. Ang bumubulong pati yung tao. Pero din bumubulong na tao. Meron din kautunan sa ganas ng mga tao. Kundi kaya, mga alipin ang saan. Nagsasayang ng panahon. Panahon na sana para mag-aalam sa Allah. Ipagkwentuhan pa na walang kabuluhan. Yun yung naglalayo sa iyo. Hindi nga lang, hindi ang bulungan sa buwan mo, kundi kwento pa. Kwentong pagkarakas-lakas. Ang din, bulong-bulong lang. Ito malupit yung tao. Kinukwentuhan ka. Kinukwentuhan ka pa na walang kwenta-kwentang bagay. And then sa panahon ng alalahanin mo Allah, dinaypart ka niya, kinukwentuhan ka niya ng bagay na pinapatawa hanggang sa namatay na yung puso mo. Sobrang tawa na nakapatay din yung puso yan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung alam nila ang aking nalalaman, mapapatawa kayo ng kaunti at mapaparami yan inyong iyak. Mapaparami ninyong iyak. So pag inata natin, sometimes may mga tao na sila yung nakakasira sa napakahalagang panahon na pinagkaloob sa atin ng Allah. Tandaan mo ng oras mo. Ang oras mo ay napakahalaga. Kaya na sa kasabihan, time is good. Sa atin, time is ito rin. Bakit tayo na lang natin? Para medyo mahal ng konti. Time is precious. Mahalaga pa rin. Meron pa rin pa mas precious doon. Time is life. Buhay ito. Buhay ito na kung saan pag lumipas, hindi na babalik. Sa kabilang buhay mo na lang yan makikita. Sa kabilang buhay na lang tayo tutusawa. Ginawa mo ito, hindi mo itakasingin. Ipapaayos na yung ginawa mo dito sa mundo. So, mag-ingatan mo kapatid, yung oras mo, ay napakahalaga. So, huwag mong hayaan na ang syaitan ang bumulong at ang tao na naglalayo sa iyo sa pag-aalala sa Allah ay magiging sagaran upang lalo kang mapalapit sa Allah, upang matahin mo ang landas ng dahilan ng pagkalita kayo. Huwag mo silang hayaan. I-drive mo ang sarili mo. Huwag mo hayaan na hawakan ng iba ang manibela mo. Ikaw ang mag-drive. I-drive mo ang sarili mo kung saan kakabuli. At kung meron kang maging mas expert, humingi ka ng tulong doon. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa maikling sura na ito, alhamdulillah, mayroon kahit papaano na maliwanag sa atin. So pag nagbabasa tayo, inshallah, alam na natin ang ibig sabihin. Kahit papaano, nadagdagan yung pag-unawa natin sa sura na ito. So pwede din gagawin natin unti-unti pag-aaral natin ng maikling sura, then kasabay ng pag-uwi ng aral sa dito. So, ano pa kasi parang napalatay na ang sura, al-Falaq at al-Nas ay madalas na binabasa pagkatapos ng dasal at bago na itulog. So, lagi na
hapon. So wala namang mawawala sa iyo na habang nakaupo ka, nag-aantay ng customer na ingilin mo yung mga sura na ito. Meron ka na protection sa sarili mo. Kumbaga, kung tayo ay madalas na nagbabayad food supplement, hindi mga spiritual supplement. Ha? Hindi mga mayroon tayong physical supplement, lalo meron din tayong spiritual supplement. So, kailangan natin ng supplement ng spiritual natin para lalo sumigla ang ating spiritual. So, mga kapatid sa ng parating Islam, ito ay isa sa mga mahinang na mga salita na nakuha natin mula sa ating mga paalam. At bago natin makalimutan, meron ang surah na ito, surah al-Falaq at surah al-Nas ay tinatawag na al-Mu'awwidatan. Al-Mu'awwidatan. Nagsimula kasi sa Qul a'udhu bi-isa talinga protection mula sa Allah. Pag narinig mo ang al-Mu'awwidatan o al-Mu'awwidatayn, ang tinutukoy ay yung surah al-Falaq at surah al-Nas. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa dalawang surah na ito, ang Mu'awwidatayn na ito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Uqbah bin Amir, sinabi ni Uqbah bin Amir na sinabi sa akin ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na basahin mo ang al-Mu'awwidatayn sapagkat ikra al-Mu'awwidatayn bil-Mu'awwidatayn fa innaka lan taqra bimithlihima. Bigyan mo, basahin mo ang al-Mu'awwidatayn, isagulo mo yan sapagkat hindi ka nakapagbasa ang kahalin tulad nito. Maganda makainan ng surah nito na binibigyan at binabasa. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ay ilan sa mga pagpapaliwanag ng surah al-Falaq, surah al-Nas. Ngayon, susubukan natin ang kaalaman ng bawat isa. Gusto natin na kayo mismo ang magsasabi kung anong araw na natulog ninyo sa paksang ating ng talakay. So, taas na kayo sinong gusto mauna at sabihin niya sa akin kahit na isa lang nakuha niya na. Brother Rashid, subukan natin. Anong araw na mo? Lakas na ng boses ko kapatid. Masyaallah, napakarami daw po ng buong araw si Brother Rashid. So, bigyan niya tayo ng isa lang. Jazakallah khair Brother Rashid. Barakallahu fiik. Nah, Khalid. Ya, masyaallah. Sa akin, importante bagi sila natin. Tuko natin sarili natin kita. Masyaallah pala natin. Allah, wala pagpipigtan, pagdadala. Kailangan talaga nakarelibor natin. Ituko natin. Allah, jazakallah khair Brother Khalid. Totoo naman. Magtiwala tayo sa Allah. Siyang lubos na nagbibigay ng kakayaan para manatili natin mga bagay nito. Pagkatao natin tayo na kalinang naghihina. So, sometimes hindi natin nagbibigay ng pansin. Kaya humingi tayo ng tulong sa Allah. Tulungan niya tayo na magiging aware tayo lagi sa mga bagay nito. Very good. Khalid, inshallah. Sino pa kapatid na magbibigay sa atin ng aral na pakainan? Na si Kuya. Try mo Kuya. Ayan. Nakasulat sa kilala kita.
ng sura, nakikita natin sino siya sa atin, no? Walang iligid sa kanya. Tanda natin, na ang tinatawag doon natin, siya ang magpalakas sa lahat. Pinapakilala na sa lahat na hindi lang siya hari, hindi pa sa hari. Diba? Siya yung kamalaw na patutunan natin na ating sinasamba na sa Allah ang pinaka Very good, mashallah. Napakaganda ng aral, ano? Ayun ang pinakamulo ko, ano? Yan ang gusto ko na, mashallah. Ito talaga pagka nakikinig tayo, nabigyan natin ng turo. Malaki na yan, ano, diba? Malaki na ang punto na yan. Pero ito punto. Ang pinakayahan sa lahat. Isang pakilala ng Allah na siya ang may kakayahan na dapat tayo lumapit sa Kanya. Kung hindi nagtulong sa Kanya, ipagkatiwasan natin ang sarili natin sa Kanya. Sinulitin niya mga bagay nito, tapos sinutusan tayo, bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo. Ang pagbabalik sa ito sa Kanya. So, lagi yung kilala, siya ang Panginoon mo. Siya ang dapat sa Kanya. Siya ang kapangyarihan sa lahat. Siya ang may kakayahan na inayo ka sa mga bagay ng makapit sa kasama sa iyo. So, yun ang kanina sabi natin. Ialat sa lang yung sarili ng sama. Okay, very good po siya pa. Na, tatalap Allah, siya Allah. ano po sa pagkakaroon natin parang ito pwede sa rin gawin natin sa kung nagulat tayo priority
pangalan ng kapatid? Pakilang. Abil. Masyaallah. Ya Allah. So, mga kapatid siya, masyaallah. Actual na sinasabuhay ang mga ito, meron tayong pag-asa ng mga ito sa mga kapinsala sa atin. So, gamitin natin. Binigyan tayo ng sandala, gamitin natin. Ang Allah ang nagbigay sa atin ng bagay niya. So, samantalahin natin habang tayo buhay na isang buhay natin ang mga ito. Mga paalala sa atin ng Allah, pag-utos sa atin ng paghingi ng protection sa kanya. So, jazakallah khairan di Allah riwayat na isina. Di mga kapatid. Si Molby. Yalla. Si Brata Ali. Susunod ka. Ikaw pa rin babalik pa rin sa iyo ang lahat. Masyaallah, jazakallah khairan sa Molby sa napakagandang aral na binigay ko rin sa atin. Masyaallah, napakainam ng aral na jazakallah khairan. Si Brother Ali. Jazakallah khairan Brother Ali. Napakalinaw na aral ang binahagi ni Brother Ali. So, lahat kahit isang pangungusap lamang. Sa kabila naman, tapos ka na ba? Hindi ba? Tapos ka na. Tumayo na. Ipagtanggol mo. Kailangan na recharge ang puso natin. Kaya nalulubat din. So, kailangan i-recharge. Yan yung magandang araw na binahagi sa akin ni Brother Ron Sally. Jazakallah khair. Pero yung puso na binabahayan ng malaika at satanas na huwag natin isipin na literal. Huwag natin literal. Hindi magkasya ng satanas yung malaika na makalaki.
puso nakakalimot sa Allah ay puso patay. Ha? So, yan ang kalintulan na pag-isaha din ng Rasulullah. Ang kalintulan sa nag-aalala sa Allah at ang hindi nag-aalala sa Allah ay kalintulan ng buhay na ang patay. So, si Brother Omar, baka mag-lecture yan kung pinigil ka sa kain. Kaya, inuna mo muna yung sige na po, sira, tapos ka na. Hindi pa. Tumayo ka. Biyos tayo sa mga kapag-ligaw sa atin. Hindi lang sa Pilipinas. Pati sa Facebook. Marami. Sa trabaho. Meron. Sa mga kaibigan mo sa tahanan mo. Meron. Sa mga pagtitipon. Meron. So, maraming ways. Maraming lugar kung saan may mga pag-ligaw sa iyo. Lagi na humingi ng protection sa Allah. Saan pa man? Naroon. So, kapatid, Luski, ikaw na nanitira. Jazakallah khair. Sure. Pero puntos. Ha? Ikaw sa natin ang gawain mo siya. Walang kapulihan sa pagsunod kay siya. Jazakallah khair. Kasi, ang huli natin, si Brother Omar, bago tayo tatapos, bibigyan mo siya ng kahit isang kaharal man lang. Magiging sisilbing bago natin. Saan man tayo naroon? Sige lang, naintindihan pa naman. Nakuha ko
isipan niya. So he was being rebuked by Isa na dapat ituwid niya ang sarili niya at ang kanyang mga pag-iisip na i-focus niya sa mga bagay na karapat-dapat at pleasing before the presence and the sight of Allah. Alhamdulillah. Inshallah. Masyaallah na makailang sabi ko sa ako mag-lecture na. Ha? Masipot pa lang yan. Paano pagka walang masipot yan? Kaya alhamdulillah mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagdalo at sana po may napulot kayong aral at inshallah patuloy pa tayong dumalo at makinig pa sa mga susunod natin aral. Inshallah, at ipayatin din natin yung mga kasama natin Muslim at ipaalam natin sa mga hindi pa nakakaalam. Meron tayong pag-aaral sa mga ganitong araw at saka sa regular o Monday at sa Tuesday and Wednesday. Sa ganun inshallah lagi natin feed up yung spiritual na pangangailangan natin inshallah ta'ala. At may Allah subhanahu wa ta'ala reward you accept from us kabutihan na pinagsusumikapan natin paglampanan natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, subhanallahi wa bihamdihi,